Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol po sa pagkakasibak dito po kay PNP Chief Nicolas Torre III. So matapos po na sibakin ni PBBM itong si Torre, mga bayan, ay inaalok umano ni PBBM ito pong si Torre para po doon sa bagong pwesto, mga bayan. Ano kaya ito? Ano kaya yung inalok ni PBBM para sa magiging katungkulan nitong si Torre, mga babayan? So, matapos nga po na pagkakasibak dito kay Torre, ay nagpasalamat itong si Torre doon sa kanyang mga taga-suporta. So ito po, babasahin ko sa inyo itong post ng People's Tonight Radio 30 minutes ago. Ito po. Salamat po sa suporta nyo. Yun po yung sabi ni Torre. Ito ang sinabi ni General Nicolas Torre III sa kanyang Facebook post noong Martes, Agosto 26, matapos siyang sibakin bilang hepe ng Philippine National Police or PNP. Nireshare ni Torre ang isang Facebook post mula sa Facebook page na sumusuporta sa kanya, na nagbigay pasalamat sa dating PNP chief para sa naging serbisyo niya. So pinasalamatan pala siya ng kanyang mga taga-suporta doon po sa naging serbisyo. Siguro mga halos 3 buwan, 3 buwan na umupo bilang PNP chief itong si Torre, mga bayan. Sa bawat laban, saring man o sa serbisyo, ang tagumpay ay laging para sa taong bayan. Ang lakas at tapang ni Chief Torre ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Dahil ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na paglilingkod sa bayan. Yun po yung sabi ng taga-suporta nitong si PNP Chief Nicolas Torre III. Sabi sa post ng Facebook page, Chief Torre the People's General. Samantala, kinonfirma mga babayan, kinonfirma ni Presidential Communications Office or PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ngayong Miyerkules, Agosto 27, na may alok. Matapos sibakin ay inaalok, mga bayan, ng bagong posisyon sa gobyerno itong si Torre, mga kabayan. So ito basahin natin itong dito pa rin sa People's Tonight Radio. Ito hong sinabi po nitong si Attorney Claire Castro, yung tagapagsalita po ng palasyo. Ito po, mga idol. Magkakaroon umano ng mas mabigat na tungkulin itong si General Nicolas Torre III matapos siyang sibakin. Akalain nyo inaalok agad mga babayan. So talaga hong nakaplano na, mga babayan, itong pagkakasibak dito po kay Torre, mga babayan. Ito, ituloy natin matapos sibakin sa pwesto bilang hepe ng Philippine National Police, ayon kay Presidential Communications Office PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Sa isang press briefing ngayong Miyerkules, kanina lang po yan, Agosto 27, ipinaliwanag ni Castro na mas seryosong responsibilidad ang ipinagkakatiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Torre. Ano kaya ito, mga bayan? Saan kaya ilalagay itong si Torre? Saan kaya ilalagay ni PBBM itong si PNP Chief Nicolas Torre III, mga bayan? Ayan, mag-comment po kayo sa baba kung ano po kung ano yung hula nyo na ibibigay na katungkulan dito po kay Torre. Ito, tuloy natin naaniyay dapat tanggapin ng general dahil ito talaga umano ang nais ipagawa ng Pangulo.
hindi na nagbigay ng karagdagang detalye si Castro at sinabi na hintayin na lamang ang formal na anunsyo mula kay PBBM. So aabangan natin ha mga bayan kung ano kaya yung inaalok ng Pangulo dito po kay Torre. Anong posisyon kaya mga bayan? Hulaan niyo po sa pamamagitan ng pag-comment niyo sa ano kaya ano kaya yung ibibigay na pwesto sa gobyerno nitong si PBBM dito kay Torre. Maaring sa sa baka palitan yung si Bunuan ba yon? Yung DPWH o kaya si yung nag-resign sa NBI, pwede kaya siya doon mga bayan. So yun yung ating aabangan. Magbasa muna tayo ng comment patungkol dito sa post na ito. Kung ano po yung kanilang mga komento patungkol dito sa post. Ito, comment po ni Ben Robin Baile. Sigurado ko ilalagay yan sa MMDA, traffic enforcer, tagahuli ng illegal parking at vendor. Nako, vendor, usapang vendor baka ilagay talaga siya dito, si Torre. Kasi sabi ng iba, kamukha daw ni Diwata yung vendor ng Paris Overload. Ayan. Okay ka lang, anti-clear, sabi ni Jojo Sergio. Ito pa, dito naman tayo. Sana po sa DPWH ka ma-assign para matuldukan na ang korupsyon na nagpapahirap sa pangkaraniwang tao. Sobrang garapal na ang pagnanakaw ng pondo ng bayan. Marami na ang nalugmok sa kahirapan ng dahil sa baha. Yan po yung comment ni Mark Kalayag. So, bago po natin tapusin itong video ito mga bayan, ay panoorin po natin itong interview dito kay Torre ng media. Ito po, panoorin po natin mga bayan. Okay, andito, naghahanap. Tanong na kung kamusta ako. Okay, andito, naghahanap buhay. So, nagulat ka of your relief or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na lang muna sila. I'm still composing my thoughts. Composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. May open na daw po sa inyo. This is wait for the official announcement. Kung meron na. Ano po sir, tatanggapin niyo kung meron? Mrs. Will, masyado namang naunang karwahe dyan. Pag tatanggapin nung hindi, wala pang announcement. Pero nagkausap na po kayo ng presidente? Executive privilege. I'm seriously speaking. When I was the chief PNP, Congressman De Lima was among the first visitors in my office. Nakita niyo naman yan, we published it. She visited me and we talk about things. So I just reciprocated the gesture. I found out that it's her birthday today. Actually, alam ko matagal na. So I just really wanted to wish her well on her birthday. Ano pinag-usapan? Nagdala lang ako ng simple cake yun. Ano pinag-usapan niyo, sir? Happy birthday. Oo, master. Ibigyan mo na natin sa palihog. Sige, sir. Kailan kayo lalabas ng statement? I can't really give a timeline. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For how long? I'm mulling about it kasi siyempre for approval of the chief PNP, and I'm planning to use the maximum leave authorized yung my vacation leave, my service leave, my... Sir, bakit ngayon lang? Pinaon. Magkataon. Obviously, I need the time. I need the time off. So, I need the time off also to answer reporters. Sir, yan sa approve ba yan?